Kagabi po, nagbangayan ang ilang senador kanina kaugnay sa issue ng paratang ni Senador Panfilo Lacson kay Senate President Manny Villar. Nagtalo kasi mga mambabatas kung sino ang unang magtatanong kay Lacson tungkol sa mga isiningit na pondo sa C5 Road Project. Ang tanong ngayon ng ilan mga kapuso, nagkakawatak-watak na nga ba ang oposisyon dahil sa isyong ito? Nakatutok si John Veneracion live wala sa Senado ng Pilipinas. John? Yes, Mel, Mike, sandali lang sa session hall si Senate President Manny Villar kanina. Ito pa nga ang nanguna sa opening prayer ng Senado. Maya-maya lang lumabas na sa session hall si Villar. Kaya di na nito naabutan ng tumaas ang tensyon sa pagitan ng mga senador. Tumayo si Senador Alan Peter Cayetano para magsalita bilang tugon kay Senador Panfilo Lacson sa kanyang speech kahapon. Hindi pa man siya nagiinit, umiksena na agad si Senador Jamby Madrigal. Are we becoming now a Senate of liars, Mr. President? This is unprecedented. This is a corrupt act, Mr. President. Mr. President, This is extremely point of order, Mr. President. The chair never rules. With the permission of I was given Mr. President, the right to interpolate. of the body Senate. Dito na nagsimula ang mainit na sagutan sa isyu na pinagtalunan. Ilang oras itong tumagal. Sino ba dapat ang maunang magtanong kay Senador Lacson? Si Senador Alan Peter Cayetano ba o si Senador Jamby Madrigal? Nang magbotohan, si Cayetano ang nanalo. Pero bago magsalita si Cayetano, lumabas na si Lacson ng session hall at ilan na lang ang natirang senador. Dinipensahan ni Cayetano si Villar. Wala raw itong kinita sa C5 Extension Road na binabanggit ni Lacson na nadiskubre niyang may dobleng budget. double entry daw, or double appropriations, or double whatever you want to call it. That's a technical term sa accounting. Ang ibig sabihin siguro, kung itong isang ballpen na binili kong 10 piso, dalawang 10 piso ang nasa loob ng accounting books ko, 20 pesos, may corruption doon. Dahil isa lang binili ko ang babayaran ko 20. So, hindi ko sinisisi siya na nag-isip siya, nako, baka may corruption dito. Tama po yun. Magaling ang instincts ni Senator Lacson pagdating doon. Anong problema? Shoot first. Bumaril muna. Saka nagtanong. Pansamantalang tinapos muna ang usapan tungkol sa double appropriation at hanggang ngayon nga ay nakabitin pa rin kung ano ba ang gagawin ng Senado tungkol sa expose ni Senador Lacson. Mike? June, tuloy pa rin ang sesyon ngayon habang nagguhulat ka? Mike, tinapos na nila yung kanilang... actually, nagpapatuloy pa rin yung sesyon, pero sa ibang agenda na, Mike, fire code na yung pinag-uusapan nila, hindi na yung expose ni Lacson tungkol sa double appropriation. Maraming salamat, John Veneracion, nakatutok live mula sa Senado. Samantala, sa kaugnay na balita, inamin ni Senate President Manny Villar na totoong siya nga ang humiling ng dagdag na pondo para sa C5 Road Extension Project, pero wala raw masama rito. Nakatutok si Ruth Cabal. Hi, sir. May bandage pa sa kilay si Senate President Manny Villar nang humarap sa GMA News dahil sa isang minor accident kamakalawa. Hindi na nagpaligoy-ligoy ang senador. Siya raw ang humiling ng dagdag na pondo para sa C5 Extension Project. Pero wala raw masama sa ginawa niya. Di rin daw siya nakinabang dito. Normal umano na humingi ng dagdag o nagbabawas ang Kongreso sa ilang proyekto. Sa Senado, lalo na ako Senate President, napakadami namin pakiusap na tinatanggap. At yung mga gusto namin mga proyekto, ay gusto namin mapondohan. So yung 200 million, hindi po kayo yung nag-request? You just requested for additional funding? Basta additional funding. A specific amount? Without a specific amount, pero kung yun lang ang mabibigay, okay lamang yun. When you request for additional funding... Paglilinaw din ni Villar, dalawang magkaibang bahagi ng C5 extension ang popondohan ng tig 200 million pesos. Kaya't di raw ito maituturing na double entry. Taliwa sa aligasyon ni Senator Panfilo Lacson. Kasi yan, dalawang proyekto yan. Yung isang proyekto ay flyover na magkokonekta sa Coastal Road. At yun namang isang itong second project ay flyover naman na magkocross na sukat. So ito yung sinasabing isang proyekto lang. Dalawang proyekto yan. Pero nanindigan si Lacson, pareho lang daw ang pinaglaanan ng dalawang hiwalay na 200 million peso budget para sa C5 extension. Dapat daw ituloy ang investigasyon sa kanyang expose. Pinakita ko na nga na yung ibang mga proyekto naka-indicate point by point kung para saan yung mga appropriations. Pero itong sa kanya, yung sinasabi niyang hindi double entry, isa naman description, nakita niyo rin naman sa GAE. So, palusot na lang yon.
Na-refer na sa Committees on Finance at Blue Ribbon ang 3 resolution para maimbestigahan ang sinasabing double entry sa 2008 budget. Haharapin daw ni Villar ang investigasyon. Di rin daw siya mag-i-inhibit dahil gusto niyang barinig ang mga isasagawang hearing. Pero tumayo sa sesyon kanina si Senator Joker Arroyo. Haharangin daw niya ang anumang investigasyon. Why would we investigate it all? Because he says so? Senator Lacson says, yes, corruption was committed here. I will repeat, corruption committed right in this hall. Tell me, Senator Lacson, where is the corruption committed? Nagingit-ngit na humarap si Senator Arroyo sa media at binalikan si Lacson. Of course, not only abusive, dishonest. Patulog-tulog siya pagka mayroong privilege speech. Patulog-tulog siya pagka mayroong business dito sa Senate, sa floor, pagkatapos salita ng salita nang hindi niya naiintindihan. Sa bangayang ito, obserbasyon ng ilan, ang samahan ng oposisyon ang biktima, lalo pat nagkampi-kampihan na ang mga senador. Yung nakikita nating putik na itinatapon on both sides, ano na po yan? Yan yung pong appetizer sa 2010 elections. Kay political personal man ang rason, nananatiling may issue at may tanong na dapat sagutin. Hindi nagbe-break apart. Buo, solid ang opposition sa ating pag-fiscalize sa katiwalian. Ang palasyo naman nananatiling nanunood. Ang ganitong pagsisiwalat daw kasi tungkol sa katiwalian ay makakadagdag sa good governance. Ruth Cabal, Nakatutok, 24 Oras. Ibang pagsasabalita mga kapuso, tataas ang